Sa dulong bahagi ng isang liblib na baryo na napapaligiran ng luntiang palayan at matatandang punong kahoy, namumuhay si Renato, isang magsasakang kilala sa katahimikan at sipag. Hindi siya palasalita, ngunit sa bawat galaw ng kanyang mga kamay ay mababasa ang tibay ng loob at kabutihang likas sa kanyang pagkatao. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang unang liwanag ng araw, nagigising na si Renato sa tilaok ng manok. Tahimik niyang binubuksan ang lumang bintana ng kanilang kubong gawa sa kawayan at nipa. Sinasalubong siya ng malamig na simoy ng hangin na may dalang amoy ng basang lupa at hamog. Sa maliit na mesa, nakahain ng simpleng almusal, kanin na may asin at kaunting tuyo. Hindi siya nagrereklamo. Sanay na ang kanyang sikmura sa payak na pamumuhay. Ang lupang sinasaka niya ay minana pa mula sa kanyang yumaong ama. Hindi ito kalakihan, ngunit sapat upang makapagpatubo ng palay na siyang tanging pinagkukunan niya ng ikabubuhay. Sa bawat pagtapak niya sa pilapil, dama niya ang bigat ng responsibilidad. Ang lupang iyon ang huling alaala ng kanyang pamilya. Kilala si Renato sa baryo bilang taong hindi nangaabala at hindi rin nanghihingi ng tulong. Kapag may bagyo at nasisira ang pilapil ng iba, isa siya sa unang tumutulong kahit hindi siya tinatawag. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, may kakaibang lungkot na nananatili sa kanyang mga mata. Mag-isa na lamang siya sa buhay. Matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang at hindi siya kailanman nagkaroon ng asawa. May ilang dalagang nagtangkang mapalapit sa kanya noon, ngunit palagi niyang iniiwasan ang mga usapan. Para bang may hinahanap ang kanyang puso na hindi niya rin maipaliwanag. Isang hapon ng tag-init, habang nakalubog ang kanyang mga paa sa putik ng palayan, napansin ni Renato ang kakaibang katahimikan ng paligid. Walang huni ng ibon, walang kuliglig. Tanging ang marahang pag-ihip ng hangin ang maririnig. Itinaas niya ang kanyang ulo. Sa dulo ng pilapil, sa ilalim ng isang matandang balete, may nakatayong isang dalaga. Mahaba ang buhok nito na tila kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Nakasuot siya ng puting kasuotang dumadaloy na parang ulap. Hindi siya gumagalaw. Napatigil si Renato. Hindi niya kilala ang dalaga. Walang sino man sa baryo ang may ganoong anyo. Dahan-dahan siyang lumapit, may halong pag-iingat at pagkamangha. "Napadpad po ba kayo?" Mahinahon niyang tanong. Hindi agad sumagot ang dalaga. Tumingin lamang ito sa malayo, parang nakikinig sa kung anong tinig na hindi marinig ng karaniwang tao. Ilang sandali pa ang lumipas bago ito nagsalita. "Matagal na kitang pinagmamasdan." Napakunot ang noo ni Renato. "Hindi kita kilala," tugon niya. Ngumiti ang dalaga, isang ngiting may misteryo at lungkot. "Ngunit kilala kita." Biglang lumakas ang hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng balete na parang may ibinubulong. "Nag-iisa ka," sabi ng dalaga. Hindi nakasagot si Renato. May kung anong bigat ang tumama sa kanyang dibdib. "Tahimik ka, ngunit mabuti ang puso mo," dugtong nito. Unti-unting nakaramdam si Renato ng kakaibang init sa kanyang palad na para bang may humahaplos na banayad na hangin. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. "Carolina." Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa paligid na tila may kasamang mahinang tugtog na hindi maipaliwanag. "Taga saan ka?" muli niyang tanong. Hindi sumagot si Carolina. Sa halip tumingin siya sa matandang balete. "Dito ako nagmumula." Napatingin si Renato sa puno. Matagal nang sinasabi ng matatanda sa baryo na ang baleteng iyon ay tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Napakabagal ng pintig ng kanyang puso. "Hindi ka tao," mahinang sambit niya. Hindi itinanggi ni Carolina. Sa halip, lumapit ito ng isang hakbang. Ang kanyang mga paa ay tila hindi sumasayad sa lupa. "Ako ay isang diwata,"
Biglang tumahimik ang buong paligid. Parang huminto ang oras. Sa halip na matakot, nakaramdam si Renato ng kakaibang kapayapaan. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito kahit hindi niya alam kung bakit. "Bakit mo ako pinagmamasdan?" tanong niya. Matagal bago sumagot ang diwata. "Dahil ikaw ang taong hindi natutong maging sakim." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang dibdib. Ilang taon na niyang pinipili ang kabutihan kahit kapalit ay pagod at gutom. "Maraming taon na akong narito," patuloy ni Carolina. "Nakakita ako ng mga taong sinira ang lupa, nagsinungaling, at nanakit. Unti-unti itong lumapit. Ikaw lamang ang nanatiling tapat." Naramdaman ni Renato ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Hindi siya sanay na pinupuri. "Ano ang gusto mo sa akin?" tanong niya. Ngumiti si Carolina. "Hindi ako naparito para humingi." Saglit itong tumingin sa kalangitan na unti-unting nagiging kahel. "Naparito ako dahil pinili kitang samahan." Napahinto ang hininga ni Renato. "Samahan?" Tumango ang diwata. "Kung papayag ka." Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang salitang iyon ay nagdulot ng init sa kanyang puso na matagal nang malamig. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Humaplos ang hangin sa paligid, dala ang amoy ng mga bulaklak na hindi tumutubo sa kanilang baryo. Tumingin siya sa mga mata ni Carolina. May ningning doon, hindi tulad ng karaniwang tao, ngunit puno ng kabutihan. Sa gitna ng tahimik na dapit hapon, sa pagitan ng lupa at hiwaga, naramdaman ni Renato na may bagong yugto na bubukas sa kanyang buhay. Isang yugto na hindi na lamang tungkol sa pag-aararo at pag-aani, kundi tungkol sa isang lihim na ugnayang itinatahi ng kapalaran sa pagitan ng isang simpleng magsasaka at isang diwata mula sa mundong hindi nakikita. At sa ilalim ng matandang balete, sa unang pagkakataon, ngumiti si Renato ng walang halong lungkot. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, maaga nang nagising si Renato. Hindi siya nakatulog ng mahimbing. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang anyo ni Carolina, ang dalagang tila liwanag sa gitna ng dilim. Lumabas siya ng kubo at sinalubong ng malamig na hangin ang kanyang mukha. Makapal ang hamog sa palayan at ang buong baryo ay tahimik pa, parang natutulog pa rin ang mundo. Humakbang siya patungo sa pilapil, bitbit ang kanyang lumang araro sa balikat. Ngunit sa bawat hakbang, may kung anong pakiramdam na tila may naghihintay sa kanya. Pagdating niya sa bahagi ng bukid na malapit sa matandang balete, napansin niyang kakaiba ang paligid. Mas luntian ang damo. Mas maliwanag ang sikat ng araw kahit kakasilip pa lamang nito. At sa ilalim ng balete, naroon muli si Carolina. Nakatayo siya na parang matagal nang naghihintay. Hindi na nagulat si Renato, ngunit may bahagyang kaba pa rin sa kanyang dibdib. "Maaga kang nagising," wika ng diwata, mahina ngunit malinaw ang tinig. "Sanay ako," sagot ni Renato. "Kapag magsasaka ka, hindi ka pwedeng tamarin." Ngumiti si Carolina. Lumapit siya sa pilapil at sa bawat hakbang ay tila sumasabay ang hangin sa galaw ng kanyang damit. "Hindi ka natakot?" tanong niya. "Dapat ba?" Balik ni Renato. Saglit na natahimik ang diwata. "Maraming tao ang natatakot sa amin." Tumingin si Renato sa matandang balete, saka muli sa kanya. "Hindi ko alam kung bakit, pero hindi kita kinatatakutan." May bahagyang lungkot na dumaan sa mukha ni Carolina, na agad din namang napalitan ng mahinang ngiti. "Iyan ang dahilan kung bakit ka naiiba." Umupo si Renato sa pilapil at pinahid ang putik sa kanyang paa. "Totoo bang dito ka nakatira?" tanong niya. Tumango si Carolina. Sa ilalim ng punong ito, may daanang hindi nakikita ng tao. Dahan-dahan siyang yumuko at hinaplos ang lupa. Biglang umihip ang hangin. Sa isang iglap,
May mga maliliit na liwanag na kumislap sa paligid ng mga ugat ng balete, parang mga alitap-tap na sumasayaw kahit umaga. Napaatras si Renato. Hindi sa takot, kundi sa matinding pagkamangha. Iyan ang aming mundo, wika ng diwata. Magkatabi lamang ang ating mga daigdig, ngunit hindi nagtatagpo. Maliban kung may pahintulot. Unti-unting nawala ang mga liwanag. Muling naging karaniwan ang paligid. Bakit mo ako pinayagang makita yon? Tanong ni Renato. Dahil pinili kitang pagkatiwalaan. Tahimik na napayuko ang magsasaka. Hindi siya sanay na may nagtitiwala sa kanya ng ganoon kadali. Sa baryo, kadalasan ay siya ang nagbibigay, hindi ang tumatanggap. Lumapit si Carolina at tumingin sa palayan. Matagal mo nang inaalagaan ang lupang ito. Oo. Hindi mo ba naisip na umalis? Maghanap ng mas madaling buhay? Umiling si Renato. Dito nakabaon ang alaala ng mga magulang ko. Humaplos ang hangin, tila sumasang-ayon. Ang lupa, sabi ni Carolina, ay may alaala rin. Napatingin si Renato sa kanya. Naalala nito kung sino ang nagmamahal at kung sino ang sumisira. Saglit na natahimik ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Renato ang kakaiba. Ang bahagi ng palayan na malapit sa balete ay mas malusog kaysa sa iba. Mas matataas ang usbong. Mas matingkad ang kulay. Kanina pa ba ganyan yan? Tanong niya. Ngumiti si Carolina ngunit hindi sumagot. Unti-unti niyang inunat ang kanyang kamay at marahang iwinasiwas sa hangin. Isang banayad na liwanag ang dumaloy sa palayan, halos hindi makita, ngunit dama. Napasinghap si Renato. Sa loob lamang ng ilang saglit, ang mga murang palay ay tila mas lalong tumibay ang tindig. Hindi, bulong niya. Hindi ito karaniwan. Ito ay biyaya. Wika ng diwata. Napatingin siya kay Carolina. Ginawa mo ba yon? Hindi para yumaman ka, sagot niya, kundi para hindi ka na magutom. May kung anong sumikip sa lalamunan ni Renato. Hindi siya sanay na may nag-aalaga sa kanya. Sa mahabang panahon, siya lamang ang umaasa sa sarili. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya. Matagal bago sumagot si Carolina. Dahil sa mundo namin, may mga nilalang na inaatasang magbantay sa mga pusong hindi marunong manakit. Unti-unting tumingin ng diwata sa kanya. At ikaw ang isa sa mga iyon. Hindi nakapagsalita si Renato. Ang mga salitang iyon ay mas mabigat pa sa anumang pasan niyang sako ng palay. Biglang tumunog ang kampana ng baryo sa malayo. Hudyat na nagsisimula na ang araw ng mga tao. Unti-unting nagbago ang hangin. Nawala ang banayad na liwanag sa paligid ng balete. Napansin ni Renato na ang anyo ni Carolina ay tila nagiging mas malinaw sa liwanag ng araw. Ngunit kasabay nito ay parang unti-unti ring nagiging manipis. Kailangan ko nang bumalik, wika niya. Saan? Sa mundong hindi mo pa maaaring pasukin. May bahagyang kaba na dumaan sa dibdib ni Renato. Babalik ka pa? Ngumiti ang diwata, isang ngiting may pangako. Araw-araw hanggat tinatawag ako ng lupa at ng iyong puso. Unti-unti siyang umatras patungo sa balete. Muling kumislap ang maliliit na liwanag sa mga ugat ng puno. Sa isang marahang iglap, naglaho si Carolina na parang hamog na tinangay ng umagang hangin. Naiwang mag-isa si Renato sa pilapil. Tahimik ang paligid, ngunit hindi na katulad ng dati. Dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang katahimikan ay hindi na mabigat. May naiwan na init sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na may naghihintay sa kanya sa bawat pagbalik niya sa ilalim ng matandang balete. Lumipas ang mga araw na tila mas magaang kaysa dati ang bawat umaga ni Renato. Sa tuwing sisikat ang araw, hindi na lamang palayan ang kanyang iniisip,
kundi ang matandang balete at ang diwata na unti-unting naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi man palaging nagpapakita si Carolina, ramdam niya ang presensya nito sa paligid. Mas malusog ang mga tanim, mas banayad ang hangin, at ang lupang dati matigas kapag tag-init ay tila laging may natitirang halumigmig. Isang umaga, habang nagbubuhat siya ng mga punlang palay, napansin ng kanyang kapitbahay na si Mang Selo ang kakaibang sigla ng kanyang bukid. "Renato," tawag ng matanda habang nakatayo sa pilapil. "Parang ang bilis tumubo ng tanim mo." Napatingin si Renato. Umiti lamang siya ng payak. Sinuswerte lang siguro. Lumapit si Mang Selo at sinipat ang lupa. "Hindi ito basta swerte," bulong nito. "Parang may nag-aalaga sa bukid mo." Saglit na tumahimik si Renato. Pinilit niyang manatiling kalmado ang muka. "Baka mas napapadalas lang ang ulan dito," sagot niya. Umiling ang matanda. "Matagal na akong magsasaka. Alam ko ang lupa kapag may kakaiba." Hindi na nagsalita si Renato. Ayaw niyang magsinungaling, ngunit hindi rin niya maaaring ibunyag ang lihim ni Carolina. Sa baryo, mabilis kumalat ang mga kwento, lalo na kung may halong hiwaga. Kinahapunan, sa maliit na tindahan sa gitna ng baryo, napag-usapan ng ilang magsasaka ang bukid ni Renato. Sabi ni Mang Selo, parang hindi tinatamaan ng peste ang tanim niya. Pati daw tag-init, hindi natutuyo ang pilapil. May nagsabi pa nga na may nakitang puting anino malapit sa balete. Nagkatinginan ng mga lalaki. May bahid ng takot ang usapan. "Baka may nakatira ron," mahina ang sabi ng isa. "Hindi tao," sagot ng isa pa. "Ang mga bulong ay parang usok, unti-unting kumakalat sa buong baryo." Samantala, si Renato ay tahimik lamang na nag-aani sa gilid ng kanyang bukid nang muling maramdaman ang pamilyar na malamig ngunit banayad na hangin. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang naroon. "Naririnig ko ang kanilang mga usapan," wika ni Carolina mula sa likuran. Dahan-dahang humarap si Renato. Nakatayo ang diwata sa tabi ng balete, ang buhok nito'y marahang tinatangay ng hangin. "Pasensya ka na," sabi niya. "Hindi ko sinasadya na mapansin nila." Umiling si Carolina. "Hindi mo kasalanan ang kabutihang nakikita ng lupa." Lumapit siya sa pilapil. Ngunit ang mga tao ay natatakot sa hindi nila nauunawaan. Napabuntong hininga si Renato. "Ayaw kong mapahamak ka." Bahagyang ngumiti ang diwata. "Hindi ako madaling mapahamak." Saglit itong tumingin sa baryo sa malayo, sa mga usok ng lutuan at mga batang naglalaro. Ngunit kapag dumami ang takot, nagiging mapanganib ang puso ng tao. Natahimik si Renato. Alam niyang totoo iyon. Sa baryo, minsan nang may pinagbintangang mangkukulam kahit wala namang katibayan. "Kung gusto mo," wika niya, "pwede kang huwag munang magpakita." Matagal bago sumagot si Carolina. "Kung mawawala ako, mas lalo silang maghihinala." Napayuko ang magsasaka. "Hindi ko alam kung paano ka poprotektahan." Dahan-dahang lumapit ang diwata at tumigil sa harap niya. Hindi man sila magkadikit, ramdam ni Renato ang banayad na init na nagmumula rito. "Ang kailangan mo lamang gawin," sabi ni Carolina, "ay manatiling totoo." Totoo? Sa lupa, sa sarili mo, at sa akin. Humaplos ang hangin sa paligid, dala ang mahinang tunog na parang malalayong kampanilya. May mga mata na nagbabantay sa lugar na ito, dugtong niya. Napatingin si Renato sa paligid. Wala naman siyang nakitang iba. "Sino?" "Hindi lahat ng nilalang ay kasing payapa ng aking lahi." May bahagyang lamig na dumaan sa kanyang batok. "May masama?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Carolina. Sa halip, tumingin siya sa matandang balete na tila mas lumalim ang anino. May mga nilalang na naiinggit sa biyayang natatanggap ng lupa.
Naramdaman ni Renato ang unti-unting pagbigat ng hangin. Parang may paparating na hindi niya pa nakikita. Kapag dumating ang araw na subukin ang iyong loob, wika ng Diwata, kailangan mong piliin kung ano ang mas mahalaga, ang katahimikan o ang pagtatanggol. Tahimik na napalunok si Renato. Hindi siya sanay sa gulo. Ngunit kung may bantang darating, hindi niya hahayaang masira ang lupang minahal ng kanyang pamilya. At lalong hindi niya hahayaang may manakit kay Carolina. Unti-unting lumiwanag ang paligid habang papalubog ang araw. Babalik ako bukas, sabi ng Diwata. Tumango si Renato. Maghihintay ako. Ngumiti si Carolina, isang ngiting may halong lambing at pangamba. Sa isang marahang kislot ng hangin, muli siyang naglaho sa pagitan ng mga ugat ng balete. Naiwang nakatayo si Renato sa gitna ng palayan. Sa malayo, patuloy ang mga bulong ng baryo. Ngunit sa kanyang dibdib, mas malakas ang isang bagong damdamin. Ang pagnanais na ipagtanggol ang lihim na ugnayan na unti-unting nagiging sentro ng kanyang buhay. Ilang araw matapos kumalat ang mga bulong sa baryo, napansin ni Renato ang unti-unting pagbabago sa paligid ng kanyang bukid. Hindi na kasing gaan ng hangin tuwing dapit hapon at ang dating masiglang huni ng mga ibon ay tila napapalitan ng mahahabang katahimikan. Isang umaga, habang nagtatali siya ng mga punla, napansin niyang may bakas ng mga yabag sa putik malapit sa balete. Hindi iyon sa kanya. Mas malalaki, mas malalim ang pagkakabaon na parabang may mabigat na nilalang na nagdaan sa gabi. Napakunot ang kanyang noo. Walang dahilan para may magtungo roon ng ganoong oras. Tahimik niyang sinundan ang mga bakas hanggang sa dulo ng pilapil. Doon, bigla na lamang nawala ang mga yapak. Parang naglaho sa hangin. Nanlamig ang kanyang batok. Naaalala niya ang sinabi ni Carolina. May mga mata raw na nagbabantay. Kinahapunan, habang papalubog ang araw at nagiging kahel ang kalangitan, muling humaplos ang pamilyar na banayad na hangin. Alam na niya ang ibig sabihin nito. Paglingon niya, naroon si Carolina sa ilalim ng balete. Ngunit kakaiba ang kanyang anyo ngayon. Hindi na ganoon kaliwanag ang kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay may bahid ng pag-aalala. May napansin ka? Tanong ni Renato. Tumango ang Diwata. May pumasok sa hangganan ng lugar na ito kagabi. Naalala ni Renato ang mga yapak. May nakita akong bakas sa putik. Saglit na pumikit si Carolina na para bang pinakikinggan ang mismong lupa. Hindi iyon tao. Mas lalong bumigat ang dibdib ni Renato. Kung hindi tao, ano? Unti-unting nagmulat ng mata ang Diwata. Isang nilalang na matagal nang naglalagalag sa pagitan ng dilim at inggit. Humigpit ang hawak ni Renato sa kanyang itak na nakasandal sa pilapil. Masama ba? Hindi pa, sagot ni Carolina. Ngunit hindi rin ito mapagkakatiwalaan. Umihip ang hangin na may dalang malamig na kilabot. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos na parang may ibinubulong. Bakit dito siya napunta? Tanong ni Renato. Tumingin si Carolina sa palayan, sa bahaging pinakamasigla ang tubo. Naamoy niya ang biyaya. Tahimik na napamura si Renato sa isip. Dahil sa akin? Dahil sa kabutihang pinili mong alagaan, sagot ng Diwata. May bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Kung ang presensya ni Carolina ang dahilan ng panganib, hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Lumapit ang Diwata at itinaas ang kanyang kamay. Isang manipis na liwanag ang dumaloy sa paligid ng balete, parang tabing na hindi nakikita. Ito ay pansamantalang panangga, paliwanag niya. Ngunit hindi ito magtatagal kung patuloy siyang babalik. Anong gusto niya? Tanong ni Renato. Ang kinin ang pinagmumula ng lakas. Napatingin si Renato sa balete. Ang puno? Hindi lamang ang puno. Mahina niyang tugon. Pati ang pusong pinili nitong bantayan.
Naramdaman ni Renato ang biglang pag-init ng kanyang dibdib. Hindi ko siya hahayaang makalapit. Ngumiti si Carolina, ngunit may lungkot ang kanyang mga mata. Hindi sapat ang tapang kung hindi mo alam ang iyong kalaban. Tahimik ang paligid. Sa malayo, naririnig ang mga boses ng mga magsasakang pauwi na. Makikita mo ba siya? Tanong ni Renato. Hindi palagi, sagot ng Diwata. Mahilig siyang magkubli sa pagitan ng liwanag at anino. Biglang kumislap ang hangin sa gawing likod ng balete. Pareho silang napalingon. Isang maitim na anino ang mabilis na dumaan sa pagitan ng mga ugat ng puno. Parang usok na may hugis. Agad na naglaho. Napahigpit ang kapit ni Renato sa itak. Hindi iyon imahinasyon, bulong niya. Umigting ang anyo ni Carolina. Bahagyang lumiwanag ang kanyang katawan. Narito siya. Biglang lumamig ang hangin. Nawala ang huni ng mga ibon. Maging ang tunog ng mga dahon ay tumigil. Isang mabigat na presensya ang dumagan sa paligid. Parang may matang nakatitig mula sa dilim. Umalis ka, maring wika ni Carolina. Ang tinig niya ay may lakas na hindi pa narinig ni Renato noon. Walang sumagot. Ngunit sa gilid ng paningin ni Renato, may aninong kumilos. Mabagal, gumagapang sa lupa na parang buhay. Hindi siya lalaban ngayon, bulong ng Diwata. Nagmamasid lamang. Para saan? Para sukatin ang ating lakas. Unti-unting umatras ang anino hanggang sa tuluyang naglaho sa likod ng mga palumpong. Muling gumalaw ang hangin. Bumalik ang tunog ng gabi. Ngunit hindi na nawala ang bigat sa dibdib ni Renato. Babalik siya, sabi niya. Oo, tugon ni Carolina. Saglit silang parehong natahimik. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, naramdaman ni Renato ang tunay na panganib na kaakibat ng hiwagang pumasok sa kanyang buhay. Tumingin siya sa palayan, sa lupang pinaghirapan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Carolina. Hindi na lamang ito basta hiwaga. Ito na ang kanyang tahanan. Kung kailangan, marin niyang sabi, ipagtatanggol ko ang lugar na ito. May bahagyang kislap ng paghanga sa mga mata ng Diwata. Darating ang oras na susubukin ang iyong pangako. Unti-unting lumiwanag ang buwan sa kalangitan. Humaplos ang malamig na hangin sa palayan. At sa lilim ng matandang balete, habang tahimik na nakatanaw sa dilim ang magsasaka at ang Diwata, pareho nilang naramdaman na ang aninong nagmamasid ay hindi pa tapos. Sumunod na mga gabi ay naging mas mabigat ang pakiramdam ng paligid sa bukid ni Renato. Kahit payapa ang anyo ng palayan sa umaga, may naiipong lamig na tila hindi kayang painitin ng sikat ng araw. Isang madaling araw, nagising si Renato bago pa tumilaok ang manok. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kakaibang panaginip na hindi niya mawari ang anyo. May aninong nakatayo sa gitna ng kanyang bukid, nakatingin lamang, at sa bawat paghinga niya ay tila lumalapit ito. Pagmulat ng kanyang mga mata, pawis ang kanyang noo kahit malamig ang hangin. Tahimik siyang bumangon at lumabas ng kubo. Makapal ang hamog. Halos hindi makita ang dulo ng pilapil. Ngunit may isang bagay na agad niyang napansin. Ang bahagi ng palayan na malapit sa balete, ang bahaging dating pinakamalusog, ay bahagyang nakayuko ang mga usbong na parabang tinapakan ng hindi nakikitang paa. Mabilis siyang lumapit. Pagyuko niya, nakita niyang may maiitim na marka sa putik. Hindi yapak ng tao, kundi mga bakas na parang nasunog ang lupa. Nanikip ang kanyang dibdib. Naalala niya ang aninong dumaan ilang gabi na ang nakalipas. Hindi ito normal, bulong niya. Biglang humaplos ang hangin, ngunit hindi ito banayad. Malamig, mabigat. Mula sa likuran ng balete, dahan-dahang lumitaw si Carolina. Ngunit ngayon, mas malinaw ang kanyang anyo at ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Narito siya kagabi, wika niya.
Tumango si Renato. May iniwan siyang bakas. Lumapit ang diwata at lumuhod sa tabi ng maitim na marka. Hindi niya ito hinawakan. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sandaling natahimik ang buong paligid. Pagkaraan, marahan siyang nagsalita. Sinubukan niyang pasukin ang hangganan. Ang panangga? Tanong ni Renato. Oo. Napahigpit ang hawak ng magsasaka sa kanyang itak. Bakit hindi siya tuluyang pumasok? Tumingin si Carolina sa balete. May pumigil. Napatingin si Renato. Sino? Dahan-dahang tumingin ang diwata sa kanya. Ang pangako mo. Hindi siya agad nakaimik. Ang lupa ay tumutugon sa intensyon ng nagbabantay. Paliwanag niya. Kagabi, nagising ka dahil naramdaman mo ang panganib. Naalala ni Renato ang panaginip. Ang anino. Ang pakiramdam na may nagmamasid. Ibig mong sabihin, naramdaman ng lugar ang takot ko? Hindi takot, wika ni Carolina. Pagprotekta. Unti-unting lumuwag ang kanyang paghinga. Ngunit nanatili ang bigat sa kanyang dibdib. Kung bumalik siya, babalik siya. Mahinang tugon ng diwata. Ito ang unang pagsubok. Biglang kumaluskos ang mga dahon ng balete kahit walang hangin. Pareho silang napalingon. Mula sa gilid ng puno, may manipis na usok na maitim ang kulay ang dahan-dahang gumapang sa lupa. Hindi ito anyo ng nilalang, kundi presensya. Isang malamig na bulong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi malinaw ang salita, ngunit puno ng galit. Agad tumayo si Renato at itinaas ang kanyang itak. Lumabas ka, sigaw niya. Biglang umigting ang liwanag sa paligid ni Carolina. Hindi pa siya handang magpakita, sabi niya. Ang maitim na usok ay umikot sa bahagi ng palayan na may bakas ng paso. Unti-unting kumalat ang lamig. Napansin ni Renato na ang ilang usbong ng palay ay dahan-dahang nalalanta. Hindi! Mabilis siyang lumapit. Bago pa niya mahawakan ang mga tanim, itinaas ni Carolina ang kanyang kamay. Isang banayad ngunit maliwanag na sinag ang dumaloy mula sa kanyang palad papunta sa lupa. Parang umalon ng hangin. Sa loob ng ilang sandali, tumigil ang pagkalanta. Unti-unting bumalik ang tindig ng mga usbong. Isang matinis na ungol ang umalingaw-ngaw, tila galit na hindi mailabas. Ang maitim na usok ay biglang umurong pabalik sa likod ng balete at naglaho. Muling bumalik ang tunog ng umaga. Ngunit pareho silang nanatiling nakatayo, alerto. Hindi niya nagustuhan ang ginawa mo, sabi ni Renato. Hindi niya gusto ang anumang hindi niya makontrol, sagot ng diwata. Huminga ng malalim ang magsasaka. Kung sisirain niya ang bukid, hindi niya basta magagawa, putol ni Carolina. Habang may nagbabantay, tahimik na tumingin si Renato sa palayan. Sa lupang iyon nakasalalay ang kanyang buhay. At ngayon, pati ang kapayapaan ng lugar. Dahan-dahan niyang ibinaba ang itak. Kung ito ang laban, mariin niyang sabi, hindi ako uurong. May bahagyang kislap ng liwanag sa mga mata ni Carolina, parang paghanga. Ang tunay na lakas, wika niya, ay hindi nanggagaling sa galit. Kundi saan? Sa paninindigan. Unti-unting sumikat ang araw sa silangan. Ang ginintuang liwanag ay tumama sa palayan, na muling naging payapa ang anyo, parang walang nangyaring panganib. Ngunit alam ni Renato ang katotohanan. May nilalang na sumusubok pumasok, at hindi ito titigil. Habang nakatanaw siya sa matandang balete, naramdaman niyang ang tahimik niyang buhay bilang simpleng magsasaka ay tuluyan ng nagbago. Ang lupang minahal niya ay hindi na lamang bukirin. Isa na itong hangganan. At siya, kasama ang diwata na si Carolina, ang naging unang bantay
laban sa dilim na unti-unting lumalapit. Mula nang mangyari ang unang pagsubok, hindi na muling naging payapa ang mga gabi sa bukid ni Renato. Kahit walang nakikitang anino, may pakiramdam na laging may matang nakasilip sa pagitan ng mga dahon at ulap. Tuwing dapit hapon, mas maaga na siyang umuuwi mula sa malayong bahagi ng palayan at nananatili malapit sa matandang balete. Doon niya nararamdaman ang presensya ni Carolina, parang banayad na apoy na nagbibigay init sa gitna ng malamig na hangin. Isang gabi, makapal ang ulap at halos walang buwan. Ang paligid ay nababalot ng madilim na kulay abo at ang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa kahit hindi naman umulan. Nakaupo si Renato sa pilapil, hawak ang kanyang itak. Tahimik ang buong baryo sa malayo. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang pamilyar na banayad na ihip ng hangin. Paglingon niya, naroon si Carolina. Ngunit ngayon, mas maliwanag ang kanyang anyo kaysa dati. Ang kanyang buhok ay tila may sariling liwanag at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang may maliliit na bituin sa loob. Mas lumalakas siya, wika ng diwata. Hindi na kailangan pang itanong ni Renato kung sino ang tinutukoy. Ramdam ko rin, sagot niya. Mula sa likod ng balete, may bahagyang paggalaw sa dilim, parang usok na hindi tinatangay ng hangin. Tinitingnan niya ang hangganan, dugtong ni Carolina. Tumayo si Renato. Gusto niya bang pumasok ngayong gabi? Hindi pa, sagot niya. Ngunit sinusubukan niyang pahinain ang panangga. Biglang kumaluskos ang mga dahon kahit walang hangin. Unti-unting bumigat ang paligid. Ang mga kuliglig na dati maingay ay biglang tumahimik. Isang maitim na anino ang dahan-dahang umangat mula sa likod ng balete. Hindi buo ang hugis, ngunit mas malinaw kaysa dati. Parang usok na may malalim na anyo ng ulo at balikat. Nanlamig ang batok ni Renato. Ngayon ko lang siya nakikita ng ganyan, bulong niya. Umigting ang liwanag sa paligid ni Carolina. Hindi siya maaaring tuluyang lumapit, mariin niyang sabi. Ang anino ay tila gumalaw, paikot sa hangganan ng balete. Sa bawat ikot nito, ang lupa ay bahagyang nangingitim. Napansin ni Renato na ang damo malapit sa gilid ay dahan-dahang nalalanta. Hindi ko hahayaang masira ang bukid, mariin niyang sabi. Isang malamig na bulong ang umalingaw-ngaw, parang maraming tinig na nagsasalita ng sabay. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit dama ang galit. Biglang humigpit ang dibdib ni Renato. Sa isang iglap, naalala niya ang mga taon ng pag-iisa. Ang gutom, ang pagod, ang katahimikan ng gabing walang kausap. Parang may puwersang humihila sa kanyang loob. Napapikit siya. At doon niya narinig ang tinig ni Carolina. Mahina ngunit malinaw. Renato, huwag mong hayaang pasukin ng dilim ang iyong puso. Dahan-dahan siyang huminga. Pinakawala ng bigat sa dibdib. Hindi ako nag-iisa, bulong niya. Sa sandaling iyon, may banayad na init na kumalat mula sa kanyang dibdib papunta sa kanyang mga palad. Nagulat siya. Hindi iyon apoy, kundi pakiramdam ng tibay. Napansin ni Carolina at bahagyang lumiwanag pa ang kanyang anyo. Tumutugon ang lupa sa iyo, sabi niya. Ang anino ay biglang umalon na para bang nabigla. Isang mahinang sigaw ang umalingaw-ngaw mula rito. Galit na may halong pag-iwas, itinaas ni Carolina ang kanyang kamay. Isang mas maliwanag na sinag ang kumalat sa paligid ng balete, parang bilog na liwanag na yumakap sa puno at sa bahagi ng palayan. Ang maitim na anino ay umurong. Unti-unting nabawasan ang bigat ng hangin. Muling narinig ang kuliglig. Muling gumalaw ang mga dahon. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyang naglaho ang anino sa dilim. Tahimik na napabugan ang hininga si Renato. Umalis siya. Pansamantala, sagot ni Carolina. Unti-unting humina ang liwanag sa paligid. Ngunit nanatili ang banayad na init sa dibdib ni Renato. Ano ang nangyari sa akin? Tanong niya.
Tinanggap ka ng hangganan, wika ng diwata. Hindi ka na lamang tagamasid. Napatingin siya sa kanyang mga palad. Wala namang kakaiba, ngunit ramdam pa rin ang init. May magagawa ba ako laban sa kanya? Tumango si Carolina. Habang nananatiling malinis ang iyong hangarin, ang lupa mismo ang tutulong sa iyo. Napatingin si Renato sa palayan, sa mga usbong na marahang sumasayaw sa hangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang siya basta magsasaka. Isa siyang bahagi ng lugar na ito, bahagi ng bantay. Lumapit si Carolina at tumingin sa kanya. Ngunit tandaan mo, mahinahon niyang sabi, mas lalakas ang dilim kapag naramdaman niyang hindi ka na natitinag. Handa ako, sagot ni Renato. Umiti ang diwata, isang ngiting may halong pag-aalala at paghanga. Sa itaas, bahagyang naghiwalay ang mga ulap at sumilip ang liwanag ng buwan. Tumama ang pilak na sinag sa balete at sa palayan. At sa gitna ng tahimik na gabi, habang unti-unting bumabalik ang normal na huni ng mga nilalang sa bukid, naramdaman ni Renato na ang laban ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta sa lupa, kundi sa pag-iingat ng liwanag sa kanyang sariling puso, laban sa dilim na patuloy na naghahanap ng puwang upang makapasok. Sumunod na mga araw ay tila nanahimik ang paligid ng bukid ni Renato, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na tulad ng dati. May nakatagong bigat sa hangin, parang bagyong naghihintay lamang ng tamang oras upang kumawala. Maaga pa lamang isang umaga, habang ang hamog ay nakasabit pa sa mga dulo ng palay, naramdaman ni Renato ang presensya ni Carolina kahit hindi pa siya lumilingon. Nakatayo ang diwata sa ilalim ng balete, ngunit ngayon ay mas tahimik kaysa karaniwan. Wala ang dati nitong banayad ng ngiti. Lumapit si Renato. Bakit parang mabigat ang pakiramdam mo? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Carolina. Dahan-dahan niyang hinaplos ang magaspang na balat ng matandang balete na para bang may kinakausap na matagal nang kakilala. Panahon na upang malaman mo ang katotohanan, wika niya. Natahimik si Renato. Anong katotohanan? Tumingin ang diwata sa malawak na palayan, saka sa malayong kabundukan na bahagyang natatakpan ng ulap. Ang aninong sumusubok pumasok dito, hindi lamang basta ligaw na nilalang. Bahagyang nanikip ang dibdib ni Renato. Kilala mo siya? Tumango si Carolina. Matagal na. Humihip ang hangin at ang mga dahon ng balete ay kumaluskos na parang may lumang alaala na ginising. Noong unang panahon, marahan niyang simula. Ang lupang ito ay hindi pa sakahan. Isa itong tahimik na bahagi ng kagubatan, tirahan ng mga nilalang na tagapagbantay ng balanse. Tahimik na nakinig si Renato. May isang nilalang noon na may tungkuling mag-ingat sa hangganan ng liwanag at dilim. Siya ba ang anino? Tanong ni Renato. Oo, sandaling natahimik ang diwata. Ngunit hindi siya isinilang ng masama. Bahagyang kumunot ang noo ng magsasaka. Bakit siya nagbago? Tumingin si Carolina sa lupa, tila nararamdaman ang mga alaala nito. Dahil sa inggit, humaplos ang malamig na hangin. Habang lumilipas ang panahon, mas maraming biyaya ang ibinigay sa mga nilalang na nagbabantay sa buhay, sa mga punong kahoy, sa mga ilog, sa lupa. Hindi siya nabigyan? Tanong ni Renato. May tungkulin siya, sagot ng diwata, ngunit hindi niya tinanggap. Unti-unti siyang lumapit sa balete. Nais niyang angkinin ang lakas ng iba. Naramdaman ni Renato ang bahagyang kilabot. Kaya siya naging anino? Tumango si Carolina. Unti-unti siyang nilamon ng sarili niyang galit. Tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila nakikinig. Matagal na siyang naitaboy palayo sa hangganang ito, dugtong ng diwata. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang muling pagdaloy ng biyaya. Napatingin si Renato sa palayan. Dahil sa iyo, umiling si Carolina. Dahil sa atin, hindi siya nakaimik.
Kapag may pusong tapat na nagbabantay, paliwanag niya, lumalakas ang daloy ng liwanag sa lugar. At gusto niya iyong angkinin. Mahinang sabi ni Renato. Oo. Biglang kumaluskos ang mga dahon ng balete. Isang malamig na hangin ang dumaan. Mas malamig kaysa karaniwan. Pareho silang napalingon. Sa gilid ng anino ng puno, may bahagyang paggalaw. Parang usok na sumisilip. Naririnig niya tayo, bulong ni Carolina. Hindi umatras si Renato. Sa halip tumayo siya ng tuwid. Kung dati siyang tagapagbantay, sabi niya, may natitira pa bang kabutihan sa kanya? Matagal bago sumagot ang diwata. Hindi ko alam. Ang sagot ay mas mabigat kaysa anumang babala. Ngunit alam ko, dugtong niya, na ang galit na matagal nang inalagaan ay mahirap pakawalan. Tahimik na huminga si Renato. Kung kaya pang pigilan na hindi siya sinasaktan, tumingin si Carolina sa kanya. May malinaw na paghanga sa kanyang mga mata. Yan ang dahilan kung bakit ka pinili ng lupa. Biglang umigting ang hangin. Ang manipis na usok sa gilid ng balete ay bahagyang lumaki. Tila nakikinig, tila nagagalit. Isang mababang ungol ang umalingaw-ngaw. Hindi ito sigaw, kundi tunog ng matinding hinanakit. Naramdaman ni Renato ang paninikip ng dibdib. Parang may biglang bigat na bumagsak sa paligid. Hindi niya gusto ang usapan na iyan, sabi ni Carolina. Dahil ayaw niyang maalala ang dati niyang anyo? Tanong ni Renato. Walang sagot ang diwata. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Unti-unting umurong ang maitim na usok at naglaho sa likod ng balete. Muling bumalik ang banayad na hangin. Ngunit naiwan ang malamig na pakiramdam. Mas nagiging mapanganib siya, wika ni Carolina. Dahil lumalakas tayo? Tanong ni Renato. Dahil natatakot siyang may pumalit sa tungkuling na wala sa kanya. Tahimik na napatingin si Renato sa kanyang mga kamay. Mga kamay na sanay lamang sa araro at putik. Hindi niya kailanman hinangad ang ganitong responsibilidad. Ngunit narito na siya. Bahagi ng hangganan. Kung kailangan, mahinahon niyang sabi, haharapin ko siya. Lumapit si Carolina at tumigil sa kanyang harapan. Kapag dumating ang sandaling iyon, wika niya, hindi lakas ang pinakamahalaga. Kundi ano? Kung kaya mong piliin ang liwanag kahit galit ang nasa paligid. Unti-unting sumikat ang araw at ang ginintuang liwanag ay tumama sa palayan. Ang mga usbong ay kumislap sa hamog, tila mga mumunting bituin sa lupa. Sa gitna ng liwanag, naramdaman ni Renato na ang laban na paparating ay hindi lamang laban sa isang nilalang, kundi laban sa galit na matagal nang naghahanap ng lugar na masasakop. At sa ilalim ng matandang balete, sa pagitan ng lumang alaala at bagong pangako, nagsimulang maunawaan ni Renato na ang tunay na pagsubok ay hindi kung paano talunin ang anino, kundi kung paano ibalik ang liwanag na minsan nitong tinalikuran. Dumating ang mga gabing mas maaga ang dilim kaysa karaniwan. Kahit hindi pa lubog ang araw, ang ulap ay tila makapal at mabigat na para bang may tabing na unti-unting ibinababa sa kalangitan. Sa bukid ni Renato, kapansin-pansin ang pananahimik ng paligid. Wala ang dating masiglang huni ng mga ibon tuwing dapit hapon. Maging ang hangin ay tila nagdadalawang isip na gumalaw. Habang inaayos ni Renato ang mga nakatambak na dayami sa gilid ng pilapil, naramdaman niya ang biglang paglamig ng hangin. Hindi ito karaniwang lamig ng gabi. May kasamang bigat na dumadagan sa dibdib. Hindi na siya lumingon. Alam na niya. Dumating na siya. Mahina niyang sabi. Sa ilalim ng balete, dahan-dahang lumitaw si Carolina. Ngunit ngayon, ang kanyang liwanag ay mas maliwanag kaysa dati. Parang buwan na bumaba sa lupa. Oo, tugon niya. Mas malapit kaysa dati. Unti-unting dumilim ang paligid kahit may natitirang liwanag pa sa langit.
Ang anino ng balete ay humaba at kumapal na parang may sariling buhay. Biglang kumaluskos ang mga dahon, malakas, sunod-sunod. Mula sa likod ng puno, dahan-dahang umangat ang maitim na anyo. Hindi na lamang ito usok. May malinaw na hugis na ulo, balikat at mahahabang galaw na parang balabal na gawa sa dilim. Nanlamig ang batok ni Renato, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, humakbang siya palapit sa balete. Hanggang dito lang, mariin niyang sabi. Isang mababang tunog ang umalingaw-ngaw, parang malalim na hininga na may halong galit. Umigting ang hangin. Ang ilang damo sa paligid ay biglang nangitim. Itinaas ni Carolina ang kanyang kamay. Isang bilog na liwanag ang kumalat mula sa kanyang palad, yumakap sa balete at sa bahagi ng palayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad umurong ang anino. Sa halip kumalaw ito palapit, marahan matiyaga. Parang sinusukat ang hangganan. Naramdaman ni Renato ang biglang paninikip ng dibdib. May mga alaala na pumasok sa kanyang isip, mga gabing nag-iisa, gutom at walang tumutulong. Parang may tinig na bumubulong. Walang pakialam ang mundo sa iyo. Napapikit siya. Huminga ng malalim. Naalala niya ang mga salitang sinabi ni Carolina. Ang dilim ay pumapasok sa pusong may puwang. Hindi na ako nag-iisa. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Sa sandaling iyon, muling kumalat ang banayad na init mula sa kanyang dibdib. Ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay tila bahagyang umalon. Napansin ng anino. Bigla itong umigting, parang nagalit. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw. Hindi malinaw kung saan nanggaling. Umilaw ng mas matindi si Carolina. Umalis ka. Mariin niyang utos. Ngunit sa unang pagkakataon, sumagot ang anino. Isang pause at malalim na tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid, parang hangin na dumaan sa lumang kuweba. Ang liwanag ay hindi sa inyo. Nanindig ang balahibo ni Renato. Tungkulin naming bantayan ang lugar na ito, sagot ni Carolina. Hindi mo na iyon tungkulin. Muling bulong ng anino. May halong galit at lungkot. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos, dahan-dahang umusad ang anino, isang hakbang palapit sa hangganan. Agad lumiwanag ang bilog ng liwanag. Nagliyab ang hangin. Parang may hindi nakikitang pader na sumalubong dito. Isang malakas na ungol ang umaling-aungaw. Ang lupa malapit sa hangganan ay bahagyang nabitak. Napahigpit ang hawak ni Renato sa kanyang dibdib. Ramdam niyang hinihila ang kanyang lakas. Parang may kumukuha ng init sa loob niya. Renato, tawag ni Carolina. Manatili kang matatag. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Inalala niya ang bukid. Ang mga taon ng pag-aararo. Ang alaala ng kanyang mga magulang. Ang pangakong hindi niya pababayaan ang lupa. Unti-unting bumalik ang init sa kanyang dibdib. Ang bitak sa lupa ay tumigil. Ang liwanag sa paligid ng balete ay lalong tumibay. Napaatras ang anino. Isang mahabang sigaw ng galit ang umalingaw-ngaw. Ngunit sa likod nito ay may bakas ng sakit. Hindi pa ito tapos, bulong ng tinig. Unti-unting naglaho ang maitim na anyo, parang usok na tinangay ng hangin. Muling bumalik ang tunog ng gabi. Ngunit naiwan ang mabigat na katahimikan. Dahan-dahang bumaba ang kamay ni Carolina. Humina ang liwanag sa paligid. Mas lumalakas siya, sabi ni Renato. Oo, sagot niya. Ngunit ngayon, nagsimula na rin ang tunay na laban. Tahimik silang nakatayo sa ilalim ng balete. Sa itaas, unti-unting lumabas ang buwan mula sa makapal na ulap. Ang pilak na liwanag nito ay tumama sa palayan, na parang tahimik na saksi sa naganap. Naramdaman ni Renato ang pagod na parang galing sa mahabang trabaho kahit hindi siya nakakapag-araro.
Kung babalik siya, mahinang sabi niya. Babalik siya? Tugon ni Carolina. Saglit siyang tumingin sa magsasaka. May lambing at pangamba sa kanyang mga mata. At sa susunod, hindi na lamang niya susubukin ang hangganan. Humaplos ang malamig na hangin sa paligid. Sa gitna ng gabi, habang ang balete ay muling natatakpan ng tahimik na anino, pareho nilang naunawaan na ang paglalapit ng dilim ay hindi na maiiwasan. At ang susunod na pagharap ay maaaring magpasya kung mananatiling payapa ang lupang minahal ni Renato o tuluyang lamunin ng aninong matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Tumating ang gabing halos walang bituin. Makapal ang ulap at ang buwan ay natatakpan ng madilim na tabing na para bang may puwersang ayaw pahintulutang tumama ang liwanag sa lupang sakop ng matandang balete. Sa buong araw, ramdam na ni Renato ang kakaibang bigat sa hangin. Kahit ang mga hayop sa baryo ay tila hindi mapakali. Ang mga aso ay umuungol at ang mga manok ay maagang nagsiksikan sa kanilang mga pugad. Pagsapit ng gabi, hindi na siya umuwi sa kubo. Nanatili siya sa pilapil, malapit sa balete, hawak ang kanyang itak, ngunit mas mahigpit ang kapit niya sa kanyang paninindigan kaysa sa anumang sandata. Hindi nagtagal, dumating si Carolina. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang kanyang anyo ay kakaiba. Mas maliwanag kaysa dati, ngunit ang liwanag ay may halong panginginig na para bang nahihirapan itong manatiling matatag. Ngayon ang gabi, mahina niyang sabi. Hindi na nagtanong si Renato. Ramdam na rin niya. Unti-unting tumahimik ang buong paligid. Walang kuliglig, walang hangin. Maging ang mga dahon ng balete ay tila na pirmi. Pagkatapos, isang mababang ugong ang umalingaw-ngaw mula sa lupa. Parang malayong kulog na nanggagaling sa ilalim ng palayan. Biglang nangitim ang anino ng balete. Mula sa mismong ugat ng puno, dahan-dahang umangat ang maitim na usok, mas makapal, mas malalim kaysa sa mga nakaraang gabi. Unti-unti itong naganyong muli, ulo, balikat at mahabang anyong tila balabal ng dilim. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas mabigat ang presensya. Nanikip ang dibdib ni Renato. Mas malakas siya. Bulong niya. Oo, sagot ni Carolina. Binubuksan niya ang hangganan. Biglang umalo ng lupa. May manipis na bitak na gumuhit sa paanan ng balete. Mula roon, may malamig na hangin na sumingaw. Parang hininga mula sa malalim na hukay. Hindi ko siya papapasukin, maring sabi ng diwata. Itinaas niya ang dalawang kamay. Isang malakas na liwanag ang kumalat, pumalot sa puno at sa palayan, mas maliwanag kaysa kailanman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras ang anino. Sa halip, nagsalita ito. Ang hangganan ay akin noon. Ang tinig ay paos, mabigat at puno ng matagal na hinanakit. Tumingin si Renato sa maitim na anyo. Kung yun noon, sabi niya, bakit mo sinira? Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang mababang tunog, parang halong galit at sakit. Iniwan nila ako. Naramdaman ni Renato ang kirot sa dibdib, hindi takot kundi awa. Lumapit ng bahagya si Carolina. Hindi ka iniwan, wika niya. Pinili mong lumayo. Biglang umigting ang dilim. Ang lupa sa paligid ay bahagyang nangitim. Hindi ninyo alam ang pagkawala, sigaw ng anino. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip ni Renato ang alaala ng kanyang sariling pag-iisa. Ang gabing wala na ang kanyang mga magulang, ang tahimik na kubong walang ilaw. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Alam ko, mahina niyang sabi. Natahimik ang anino. Maging si Carolina ay napatingin sa kanya. Alam ko ang pakiramdam na maiwan, dugtong ni Renato. Pero hindi yon dahilan para sirain ang lahat. Ang hangin ay biglang umikot. Ang liwanag at dilim
ay tila nagtutulakan sa hangganan. Unti-unting lumaki ang bitak sa lupa. Naramdaman ni Renato ang malakas na paghila, parang may kumukuha ng lakas mula sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa lupa. Mainit ang pakiramdam, parang may pintig. Tinutulungan ka ng hangganan, sabi ni Carolina. Huminga ng malalim si Renato. Inalala niya ang lahat ng dahilan kung bakit niya ipinaglalaban ang lugar. Ang alaala ng kanyang pamilya, ang mga taong tinulungan niya, at ang diwata na hindi siya iniwan. Unti-unting kumalat ang init mula sa kanyang mga palad papunta sa bitak sa lupa. Ang liwanag ay naging mas matatag. Napaurong ang anino. Isang mahabang ungol ang umalingaw-ngaw. Galit, ngunit may halong pagod. Hindi pa tapos. Bulong nito. Hindi kailangang magtapos sa laban, sagot ni Renato. Sandaling tumigil ang paggalaw ng dilim. Para bang nag-aalinlangan. Ngunit maya-maya, biglang umigting ang hangin. Ang anino ay umurong, ngunit bago tuluyang maglaho, nag-iwan ito ng malamig na bulong. Babalik ako kapag mahina na ang liwanag. Sa isang iglap, naglaho ang maitim na anyo. Unti-unting tumigil ang paguga ng lupa. Nagsara ang bitak. Bumalik ang hangin. Muling narinig ang malalayong kuliglig. Dahan-dahang ibinaba ni Carolina ang kanyang mga kamay. Humina ang kanyang liwanag. Halatang nabawasan ang kanyang lakas. Lumapit si Renato. Ayos ka lang? Umiti siya ng mahina. Hindi pa tapos ang panganib. Tahimik silang tumingin sa balete. Ang puno ay nananatiling matatag, ngunit ang paligid nito ay tila napagod. Parang lugar na pinagdaanan ng malakas na bagyo. Anong mangyayari sa susunod? Tanong ni Renato. Matagal bago sumagot ang diwata. Sa susunod, pipili na siya kung tuluyan ng lamunin ng dilim o alalahanin ng liwanag. Humaplos ang malamig na hangin, ngunit may kasamang bahagyang init. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, may pakiramdam na may nagbago. Hindi pa tapos ang laban, ngunit may puwang na nabuksan. Sa ilalim ng matandang balete, habang unti-unting lumilinaw ang kalangitan at sumisilip ang maputlang buwan, naunawaan ni Renato na ang susunod na paghaharap ay hindi na lamang tungkol sa pagtatanggol ng hangganan, kundi tungkol sa pagdedesisyon kung ang isang pusong matagal nang nabalot ng dilim ay maaari pang maalala kung paano muling magliwanag. Sumapit ang umaga matapos ang gabing halos gumuho ang hangganan. Tahimik ang bukid ni Renato, ngunit ang katahimikan ay may halong pagod. Parang lupaing katatapos lamang sa isang mabigat na bagyo. Ang hamog ay nakadikit sa mga dulo ng palay at ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa pagitan ng makakapal na ulap. Nakatayo si Renato sa ilalim ng matandang balete. Hindi siya umalis buong gabi. Pakiramdam niya, kapag iniwan niya ang lugar, muling babalik ang dilim. Sa tabi niya ay naroon si Carolina, ngunit ngayon ang kanyang liwanag ay mahina, parang ilaw na matagal nang nagbantay at ngayon ay nangangailangan ng pahinga. Napagod ka, mahina niyang sabi. Ngumiti ang diwata, payapa, ngunit halatang nanghihina. Bahagi ito ng tungkulin. Napatingin si Renato sa paligid. Ang lupa malapit sa balete ay may mga bakas ng bitak na nagsara na, ngunit makikita pa rin ang guhit, parang sugat na bagong hilom. Babalik pa ba siya? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Carolina. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang hangin na dumaan sa kanyang buhok. Darating siya, wika niya matapos ang ilang sandali. Hindi upang umatake, kundi upang pumili. Bahagyang kumunot ang noo ni Renato. Pumili? Kung mananatili siyang anino, sagot ng diwata, o aalalahanin ang dati niyang liwanag. Tahimik ang paligid. Maging ang mga ibon ay tila nag-aantay.
Biglang lumamig ang hangin. Ang anino ng balete ay muling humaba kahit maliwanag na ang umaga. Unti-unting sumingaw ang manipis na maitim na usok mula sa ugat ng puno. Hindi ito marahas. Marahan lamang. Dahan-dahang nabuo ang pamilyar na anyo. Ang ulo at balikat na tila hinubog mula sa dilim. Ngunit ngayon, hindi ito kasing bigat ng dati. Parang may pagod. Bumalik ka, mahinang sabi ni Renato. Walang galit sa kanyang tinig. Ang anino ay hindi agad sumagot. Sa halip, tila tumingin ito sa palayan, sa mga usbong na kumikislap sa umagang liwanag. Matagal, bulong ng tinig, paos at malalim. Matagal kong hindi nakita ang ganitong liwanag. Lumapit ng bahagya si Carolina. Hindi siya naglabas ng malakas na sinag. Banayad lamang, parang ilaw ng madaling araw. Hindi pa huli? Sabi niya. Biglang umigting ang anyo ng anino. Wala na akong lugar. Naramdaman ni Renato ang kirot sa dibdib. Naalala niya ang sariling pakiramdam ng pagkawala. May lugar ka, sabi niya. Hindi sa pag-angkin, kundi sa pagbabantay. Natahimik ang paligid. Ang hangin ay marahang umikot sa pagitan nila. Hindi na ako katulad noon, bulong ng anino. Hindi kailangang bumalik sa dati, sagot ni Renato. Kailangan mo lang piliin kung ano ang hindi mananakit. Matagal na walang nagsalita. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos. Mahina, parang may lumang awit na naaalala. Unti-unting nagbago ang anyo ng anino. Ang maitim nitong gilid ay bahagyang luminaw. Hindi paliwanag, ngunit hindi na rin ganap na dilim. Isang mahinang hininga ang umalingaw-ngaw. Pagod na ako sa galit. Napapikit si Carolina. Ang kanyang liwanag ay bahagyang lumakas. Hindi upang labanan, kundi upang umakay. Kung ganoon, sabi niya, bitawan mo. Dahan-dahang umalon ang paligid. Ang maitim na anyo ay tila natutunaw, hindi naglalaho kundi nagiging manipis na usok. Sa gitna nito may bahagyang kislap, parang napakalayong bituin. Naramdaman ni Renato ang init sa kanyang dibdib, mas banayad kaysa dati. Parang may pintig na sabay sa tibok ng lupa. Hindi kita kalaban, mahinang sabi niya. Tahimik na umalingaw-ngaw ang huling bulong. Naalala ko, ang hangganan. Sa isang marahang ihip ng hangin, ang maitim na usok ay tuluyang naglaho. Ngunit hindi nag-iwan ng lamig. Sa halip, may naiwan na banayad na init, parang bagong umagang nagsisimula. Tahimik ang buong paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, muling narinig ang huni ng mga ibon. Ang palayan ay kumislap sa sikat ng araw. Dahan-dahang bumaba ang mga kamay ni Carolina. Ang kanyang anyo ay naging mas payapa, mas malinaw, ngunit hindi na nag-aapoy sa lakas. Tapos na ba? Tanong ni Renato. Tapos na ang galit, sagot niya. At nagsimula ang pagbabantay. Napatingin si Renato sa balete. Ang anino nito ay karaniwan na lamang, hindi na mabigat. Nasaan na siya? Hindi na bilang anino, wika ni Carolina, kundi bilang bahagi muli ng hangganan. Huminga ng malalim si Renato. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi ng takot at pagsubok, naramdaman niyang tunay na payapa ang lupa. Ang hangin ay may dalang amoy ng sariwang damo. Ang sikat ng araw ay mainit ngunit banayad. Lumapit si Carolina sa kanya. Tinulungan mo siyang maalala ang liwanag. Umiling si Renato. Pinili niya iyon. Ngumiti ang diwata, isang ngiting puno ng tahimik na saya. Hindi lahat ay may pusong kayang magpaalala. Tahimik silang tumingin sa palayan. Ang mga usbong ay sumasayaw sa hangin, malusog, matatag at puno ng buhay. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Renato na ang kanyang buhay bilang simpleng magsasaka ay nananatili, ngunit ngayon,
hindi na siya nag-iisa. May hangganang binabantayan, may lupang tumutugon sa kabutihan, at may diwata na piniling manatili sa kanyang tabi. Sa ilalim ng matandang balete, sa pagitan ng liwanag at alaala, nagsimula ang panibagong yugto. Hindi na laban sa dilim, kundi ang tahimik na pagbabantay sa balanse ng mundo. At habang ang araw ay tuluyang sumikat sa malawak na palayan, si Renato, ang magsasakang may asawang diwata na si Carolina, ay ngumiti ng payapa, dala ang katiyakang ang liwanag na pinili ay mananatili hanggat may pusong handang mag-ingat nito. Wakas,